Hey guys, another day, another vlog na naman tayo. For today's vlog guys, samahan nyo ako para i-review itong product na pinadala sa atin ni King Bolen. By the way guys, this video is sponsored by King Bolen. Sa mga hindi nakakaalam, isa sila sa mga manufacturer ng OBD scanner. Ang OBD2 scanner is digital equipment na pwedeng gamitin para ma-check or ma-diagnose ang mga fault, mga error sa ating kotse. Ayan guys, i-unbox na natin siya. Ayan, ganyan siya. So, itong King Bolen eDiag Elite is an automotive diagnostic device. Basahin natin guys. Turn your smart device into professional technician's diagnostic. So, dito makikita yung comprehensive analysis of vehicles, health, ports, fuel system, OE level diagnosis. Ganito yung itsura niya. May manual siya. So, ang liit lang pala niya. Akala ko malaki. So, ayan. Yan. Tara, basahin natin kung paano siya. Try natin guys, itong manual natin. Quick manual lang tayo. Pakita rin natin sa screen. Grabe ang haba. So una, i-download natin yung app. Activate your eDiag Elite. Kailangan may QR siyang gagawin guys. Try natin. So, ayun. Check natin dito guys. Ayan, may tanggalan dito tapos merong ano dyan. Tinatanggal to guys. Ayan. Ayan, natatanggal to guys. Tapos may kita na yung port. Try na natin ilagay. Ayan, tumunog na siya guys. Yun yung sa Sonet natin. Medyo kapos lang tayo sa oras. Tune in pa guys sa JPD Vlog. Gawa natin mamaya ng kung paano siya gamitin. Kasi naghahabol tayo ng oras. May pasok pa guys. Time check 7:30 AM na. So, ayun guys. Tune in pa guys. I-demo natin mamaya kapag kung paano siya gamitin. Let's go, let's go. Ayun guys, pay time na ulit tayo. Continue tayo sa review ngayon ng ating King Bolen Elite Diag or King Bolen eDiag Elite. So, ikabit na lang ulit natin to sa ating sasakyan para i-continue natin yung gagawing review. Pakita natin. So, ilagay natin to dito. Ayan, may lagayan. Yun yung lagayan niya guys. Sasaksak natin ng ganyan. Yan, tumutunog siya ng ganyan. Yan, plug and play lang siya guys. So, balik tayo dito guys. I-open natin yung ulit. I-screen recording ko na lang guys Pero yan, ito yung device natin. Connect lang tayo sa Bluetooth. Yan, connected na tayo. Punta natin yung eDiag. Punta tayo sa All System Diagnostic. And, ayan, tayo. I-search natin kung ano yung model unit natin. I-check natin kung mababasa niya si Kia Sonet natin. So, ayan, connected na tayo. Balik tayo doon. Loading tayo. Dito sa portion na ito guys, kapag hindi gumana ang auto-detect ng VIN-scan, merong dalawang options. Number 1, i-manual type mo ang VIN ng iyong sasakyan. May kita ito sa ORCR mo o kaya sa vehicle windshield ng auto mo. Number 2, pwede mong i-select ang brand ng iyong sasakyan.
Sa case ko, dahil Kia Sonet ang ini-scan natin, syempre, Kia brand ang pipiliin natin. Tingnan natin to. Let's go! So, automatically search natin. So, lumalabas dito guys. Yun, yung na-scan niya kung ano yung model unit natin. Which is vehicle area, general area, vehicle name Sonet. Not sure with the QYC. And yun, vehicle year model 2024. Displacement G 1.5. MPI Gamma 2. Not sure lang guys. Comment down below sa mga expert dyan sa OBD scanner. So, ayan, i-blur ko na lang yung vehicle information number ko kasi unique code, unique serial number. So, punta tayo sa health. Ayan. Ayun, wait na lang natin guys. Chine-check niya yung overall health ng ating Sonet. So, yan. Kapag wala siyang na-decode, nakalagay no fault code, etc. So, isa-isay natin yan later on. Ayan. Isa-isay natin guys engine control module, no fault code, CVT. No fault code. Yung ABS natin, anti-lock braking system, no fault code. Supplemental inflatable restraint system, no fault code. Yan. Air conditioning, okay naman. BCM. Puro BCM natin. Ayan. Tapos punta natin yung fault report. Ayan, lumalabas lahat kasi normal. Itong 18 na iniscan niya is okay naman. So, punta tayo sa generate report niya. Malaking bagay to guys kapag meron tayong gustong i-check kung bakit may error yung dashboard natin. So, ganun guys, meron tayong PDF. Yan, ganyan yung itsura ng report niya. So, yan. Generate PDF tayo. Yan yung lumalabas guys sa report niya. So, punta tayo sa iba pang functions niya. System select. Hindi ko pa siya mag-go through guys, pero try natin i-explore kung ano yung pwede natin i-explore with this device. Actuation test tayo. Yung actuation test guys, yung parang dito mo na siya kukontrolin sa cellphone mo. So, sa ibang mga sasakyan, sa model siguro, merong ganon. Pero dito sa Kia Sonet natin, parang hindi siya supported. So, ayan, may lumalabas na no supported data. So, try natin siguro sa ibang mga sasakyan kung may ganon sila. Pero yun, sa mga nakikita ko, may ganon. Engine control module, try natin kung meron to. ECM. So, try natin mag-actuation test. Oh, meron Try natin yung cruise control main lamp auto. Ayun, may lumalabas na control dito guys. May lumalabas guys. Tapos stop natin. So, yun. Try natin. Yan, overspeed indicator. Try natin. So, may ease. Ito yung, ang galing. May limit siya. Ang galing. Ewan ko kung nakikita guys. Pero, try natin. Yan, may lumalabas dito guys. Try natin ayo. Ayan, limit. Ang purpose ng actuation test naman na to guys ay as per description, tinetest nito ang valve light
indicator of your cruise control and speed limit sensor. Baka kasi busted na at hindi pa natin alam habang nasa biyahe tayo. Ang daming pwedeng option dito guys. Isa-isay natin. Pero hanap tayo nung pwede natin. Gusto ko yung body control may module eh. Try nga natin. Try natin yung rear wiper relay. Ayan. Kung makikita nyo guys, pinindot natin yung dito. Kahit hindi natin pinipindot yung button sa kotse, sinusunod ng computer yung inuutos ng cellphone natin. Try natin ulit. Sana kita. Ayan, umikot siya. Ang galing. Hanap pa tayo ng iba. Try nga natin security LED output. Ano kaya nangyari? Wala akong napansin. Back tayo. Hanap pa tayo ng iba. So yan, tinitinan natin guys. Hanap pa tayo. So itong natin, e-diag, King Bolen e-diag Elite. Yan, meron siyang 15 maintenance or reset button. Reset functions, yung oil maintenance reset, immobilizer. So later on siguro as we go along i-discuss natin siya, pero yun, for the meantime ayan yung mga pwede niyang i-offer. Ini-explore natin siya guys, and yan, makakabisado rin natin ito sa sobrang dami niyang functions guys. So wiper low speed relay, wiper low relay with wiper power. Gamit natin tong start natin ulit. Stop and yan, ini-interact niya. Lumaga. Kaya kontrolin guys. Hanap pa tayo ng ibang pwedeng gawin guys. Ayun, dito naman tayo guys sa OBD function. So try natin yung read live data. So yan, meron tayong pwedeng pagpilian dyan. Malfunction indicator, lap fuel system. Although guys, hindi ako expert dito pa. Doon muna ako sa mga area na pwede nating gamitin. So yung engine RPM natin. So dahil hindi tayo moving ngayon guys, ayan, lumalabas nasa more or less 700 yung RPM natin. Yun naman talaga yung normal kapag nakahinto tayo. Try natin kapag itataas natin guys. Naka live data to eh. So accelerate natin. Ayan. Ayan, tumataas siya guys. Live monitoring siya. Ayan. And may kita dyan, may graph din tayo pag may gusto tayong i-testing dyan guys. So pwedeng i-record guys. So taas natin RPM ulit natin. Ayan. Ganun siya guys, then stop. Pwede siyang i-save for future reference or kung meron tayong tinitingnan dito. Also, vehicle speed indicator din, meron din yan. Yan, dahil tayo, idle tayo, so walang gumagalaw na walang movement dito. Pero yan, ganyan yung mga nangyayari dyan. So yeah, kung mayroon tayong specific na gusto ditong tingnan guys, comment down below, gawa natin ng bukod na review. Ayun, wrap up na tayo guys. So to summarize guys, itong King Bolen e-diag Elite is powerful tools natin.
in order for us to diagnose, hindi na natin kailangang magtawag ng help, lalo na pag emergency guys, hindi natin alam kung ano yung error sa ating dashboard. So, hindi mo kailangan gumastos ng mahal para bumili nito. Alam ko nasa 3,000 pesos to, more or less. Pero doon, kapag ka may Shopee voucher or mga discount kayo, mas malaki pa yung magiging discount and magiging makukuha nyo siya sa mababang presyo. So, ayun, may mga report na chinecheck. Malaking tulong siya na kung gusto mo tingnan lagi yung health ng sasakyan mo or makita ko ano yung error, kasi lahat yun ini-scan niya. OBD2, upon researching, OBD2 stands for Onboard Diagnostic. Powerful tools natin kapag nag-aano tayo. May gusto tayong i-determine na faulty error ng ating sasakyan, and also pwedeng makita dito yung vehicle information natin, such as yung chassis number. So dun papakita niya sa computer. Siya yung communication natin sa vehicle computer natin para ma-communicate kung ano yung nangyayari sa ating sasakyan. Yun guys, kahit hindi ako expert sa paggamit nito, sooner or later magagamit ko siya ng regular kapag naging na ako, techie vehicle health. So, kung gusto nyo bumili guys, link in my description box, and yun, para magamit nyo yung voucher natin. So, i-review pa natin to kapag meron tayong time pa ulit, and sobrang dami niya talagang functions guys. Isa-isayin natin, siguro gawa natin ng segment kahit pa konti-konti, kasi nakaka-information overload siya guys. Pero yun, salamat sa pagsama sa ginawa nating quick vlog. See you on my next one guys. Peace.